kaya ba na umabot bago magpasko may makulong? Pwede pero mukhang malabo. Kasi number one, wala pa tayong nalalaman na isinampa nilang kaso. So ang reklamo, isasampa muna yan sa piskalya. Pagdating sa piskalya, ipapaalam doon sa kinasuhan, bibigyan siya ng sapat na panahon para sumagot. No? 10 days na pagkatanggap. So pagkatanggap yan, bibilang ka. Pagkatapos yan, sasagot yan. Or pwedeng humingi ng extension dahil yan ay allowed by law. No? Ito nga ho, pag-uusapan natin ngayon mga ka-update, nangyayaring anomalya dyan sa flood control kung mayroon nga ba makukulong bago ang Pasko o wala. Kasi nga dito, ayon mismo kay political analyst o commentator Jason sa mga ka-update na mukhang malabong may makulong bago magpasko. Isipin mo yan ha, nagnakaw na ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, pero ano po, yung batas ng ating bansa, mabagal. Mabagal ho. Mabagal na mabagal. Bakit ho natin masasabi? Isipin mo yun, na-enjoy na nila yung pera nila hanggang Pasko. Isipin mo hanggang Pasko, may ma-enjoy pa silang pera tapos wala pa rin makukulong. Yan po ang bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Kaya mga ka-update, lahat na nangyayari ngayon, planado na, nakasulat na ho yan sa mga script nila. Mawawaldas pa nila ng mawawaldas yung mga ninakaw ho nila bago ho sila managot sa ating batas, sa ating bayan. Ganyan po yung bagong Pilipinas. 'Di ba? Bagong Pilipinas, bulsa dito, bulsa doon. Ganon yung bagong Pilipinas natin mga ka-update. Nakaw dito, nakaw doon. 'Di ba? Isipin mo yun, waldas na yung mga bilyones, wala pa rin nakukulong. Kaya talaga naman mga ka-update, so naging Senate hearing po dyan, sa Senado, ginisa ho ni Senator Marcoleta etong si Vince Dizon, pati si Legarda. Bakit ito? Ano ba yung pag-iimbestiga ni Vince Dizon? May iniimbestigahan ba talaga siya? O gawa-gawa lang nila? Tanong ko lang Vince Dizon, bakit hindi mo imbestigahan yan diyaang sa amo mong si Marcos Jr. sa Ilocos Norte? Bakit palaging ibang lugar yung mga small time yung tinitira at pinag-iinitan ng mga ito? Tanong lang ho. Diba kasi kaduda-duda na ho yung mga ginagawa ho nila dyan. Yung pag-iimbestiga ho nila, mga small time lang. Hindi naman ho nakikita, nahahalungkat, natatawag yung pangalan ng mga malalaking tao, yung mga mastermind. Diba? Halatado ho sila. Kaya naman, paano hindi iinit yung ulo netong si Senator Marcoleta sa mga taong iyan? Isipin mo na lang ngayon na ninakawan tayo. Kahit nga 1,000 lang, manakawan ka, sobrang sakit na ng loob mo, bilyones pa. Tayo mga Pilipino, nagbabayad ng buwis, lalo na yung mga nagtatrabaho, automatic binabawas sa sahod nyo. Siyempre masakit sa ating loob yan. Tapos pag tayo nagkasakit, hindi ho natin magagamit kasi nga ninanakaw ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Pero hindi ho sila makulong-kulong hanggang sa Pasko. Diba? Ano pong masasabi nyo dyan mga ka-update? I-comment nyo naman po yan sa ating comment section para naman ho ating pag-usapan. Hindi lang din po yan ang ating pag-usapan dahil dito mga ka-update, rumibat ho etong si Congress Meow dito kay Bronner, kay Brownie, kay Tuta ni Tambaloslos at ni Marcos Jr. Kasi nga, isipin mo yun, ba't parang pati yung China hinahamon niya? Bakit parang pati yung China yung parang tinatakot niya sa mga salita niya? Ganyan ba yung mga bayad ng gobyerno, Bronner? Tanong ko lang. Tanong lang ho namin. Dito kasi basahin na lang ho natin yung kanya naging pahayag. Mga medium range missiles ito. Meaning that if they are launched, aabot ito ng mainland China pati sa kanilang mga artificial na isla. Isipin mo ang liit-liit na lang ng Pilipinas. Tapos magpapahayag ka ng ganyan. Siyempre kakalat yan sa media ng China. Kaya yung pagsasalita mo, Brownie, mag-ingat-ingat ka. Tandaan mo yung China. Oo, kaya natin labanan yan kung nasa panahon pa tayo noon. Kung World War I or World War II. Iba na ngayon yung teknolohiya. Isipin mo, nuclear yung gamitin yan sa atin, mauubos tayo mga Pilipino. Kaya yung pagsasalita mo, Brownie, mag-ingat-ingat ka. Iniisip mo rin yung mga ilalabas mo kasi hindi lang ikaw yung madadamay. Pati mga Pilipino madadamay sa mga kagagawan mo. Kaya mga kapdit, dito rumibat na itong si Congressman. Kala ko West Philippines silang ang ipinaglalaban nyo. Paano ito umabot sa mainland China? Diba?
Yung mga pagsasalita ho kasi ni Brownie, mga ka-update, hindi parang galing sa utak. Kung ano lang po yung pumasok sa bunganga niya, ha? Kung ano po ang pumasok sa tenga niya, lalabas agad ho sa bunganga niya. Wala ho eh. Yung parang walang ginagamit na isip, mga ka-update. If you use these missiles against Chinese civilians, then you can expect a nuclear retaliation against Filipino civilian. Matindi ho yun. Kahit na ano hong gawin natin, mga ka-update, yung populasyon ng China, billion ho yan. Wala ho tayong magagawa. Diba? Wala ho tayong laban dyan. Sobrang advanced na ho ng China compare sa Pilipinas. Kung tutuusin, mga ka-update, na pag-iiwanan na ho ang bansa natin, siguro kahit 20 to 30 years na iwanan na ho tayo ng China. Kaya itong pagsasalita ni Brownie, mag-ingat-ingat ka kasi hindi lang ikaw ang mapapahamak sa pinagdadadaldal mo dyan. Pati mga Pilipino, dinadamay mo. Di ba? Kaya Brownie, mag-isip-isip ka naman bago ka magbitaw ng salita. Tandaan mo, hindi lang ikaw yung nasa Pilipinas. Okay lang sana kung ikaw yung papuntahin doon, yung among si Marcos Jr., si Martin Romualdez, okay lang kung kayo. Pero dahil sa pagdadaldal mo ng ganyan, yung mga missile mong pinagyayabang mo, ha? Madadamay kami. Madadamay kami sa kalokohan at katarantaduhan mo. Kaya mga update, huwag na ho natin patagalin ito. Pag-usapan na ho natin itong mga makukulong bang mga politiko, yung mga magnanakaw dyan bago magpasko o hindi. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, diretsahin na ho natin ito. Huwag na hong pahabain pa. No? Kasi due process tayo eh. Unless alisin nila yung due process, no? So pagkatapos niyan, sasagutin noong naghabla yung counter affidavit nung inihablang, halimbawa, engineer, contractor, or congressman, no? Pagkatapos niyan, magre-rejoinder pa yung akusado base doon sa sinagot nung umuusig sa kanya. So matagal yung proseso. Pero kung halimbawa, may isang payang bukas, mga kalawa, November, preliminary, malalaman natin kasi hindi naman kaagad porke sinampahan makukulong kaagad under the due process ng ating saligang batas. Ngayon, kung yan ay non-bailable, pwede siguro pagka nadesisyonan na ng piskalya na isampa sa korte at ang korte magsasabi, o sige, ito yung warrant, dakpin yan, at yan dahil yan sa plunder case, katulad ng isinampa nitong bago lang, pang-apat na yata plunder case yan ni J.J. Suarez ng Quezon, pwede kang makulong, no? Pero until a warrant is served, no, on the basis of the recommendation of the prosecution, whether it's the state prosecutor or the ombudsman itself, no? Wala pang makukulong. Ayaw kasi natin mag-entertain ng false hope, no? Kaya natin binabanggit itong proseso para na sa gano'n malaman na. Batas ngayong isinusulong dyan sa Senado. Sir Jay, si Senate President Tito Soto, itong panukalang batas na Independent People's Commission, para to layunin ng batas na ito na gawing permanenteng batas yung umiiral na executive order ng Pangulo na nagtatag ng ito ngayong IPC, itong Independent Commission for Infrastructure. Ano po masasabi po ninyo? Siguro maganda basahin muna natin kung anong nilalaman yan. Baka yan ay overlapping naman sa function. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa yan. Ano? Kasi para masinasabi natin araw-araw may corruption sa Pilipinas. I mean, yun ang pag binasa mo, bakit kinakailangan ng batas na permanente? Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yung nakawan. Kasi dapat yan, ano lang yan as the need arises, no? Parang mag-ano ka ng Manglapos Commission, ng Sagisag Commission, pag may malaki talaga. Isa pa mga kapdip, no? Hanggat nga naman nakaluklok yung mga yan, hanggat hindi ho nakukulong o walang nananagot, edi tuloy-tuloy pa rin po ang kasiyahan nila. Tuloy-tuloy pa rin ho yung pagnanakaw nila dyan, tuloy-tuloy pa rin. Tayo ho yung hinuhut-hutan. Tayo ho yung nakakaawa, nakikita niyo naman po ang nangyayari sa ating bansa. Palubog tayo, pababa ho tayo ng pababa.
Wala hong pagbabago simula lumukulok yan si Marcos Jr. Pinagmamalaki niya pa yung 20 pesos niyang bigas. Ha? Eh sino ba yung nakakaawa? Yung mga magsasaka. Napipilitan na lang ho silang magbenta. Napipilitan na lang ho. Karamihan po sa ating mga magsasaka, hindi na ho nila, na mga ka-update, hindi na ho nila ibinebenta. Iniimbak na lang ho nila sa kanila at magagamit pa nga naman nila. Kaysa ibibenta mo ng 8 to 10 pesos, binibenta po nila kasi o binibili ng gobyerno ni Marcos Jr. ang mga palay, bigas sa mga magsasaka ng 6 to 8 to 10 pesos. Ganyan po kalugi etong ating mga magsasaka. 'Di ba kaya wala akong pagbabago hanggang si Marcos Jr. Yun lang kaluklog. Diyan tuloy-tuloy lang ho yung pagpipiesta nila diyan sa mga pera natin. Sa mga dinedekwat ho nila. Wala ho nananagot eh. Isipin nyo ang tagal na ho nag-iimbestiga. Wala ho nakukulong. Natigil na nga ho yung flood control eh. Di ba pa iba-iba na yung ini-issue nila ngayon? No? Pero pag sinabi mong gagawin mo ng permanente yung batas, ibang connotation yan, especially sa pandaigdigang media. No? Siyempre, umiiwas tayo dahil nakikita naman natin, kahit na sa tourist arrival, tulilat na tayo ngayon. Imagine mo, naunahan na tayo ng Indonesia, ng Vietnam. We have less than 4 million tourist arrival over the last several months, while others are having 21 million. No? So, sana pag-aralang mabuti. No? Hindi ko sinasabing masama yung plano ni Mr. Soto, pero it doesn't speak well of unang-una, meron nga namang Senate Committee on Public Accountability, no, and Investigation. So unless anong tawag nito, there is an urgent, no, yun na nga, hindi maganda, it leaves a bad taste in the mouth, sabi nga. Nabatid, Sir Jay, na nakasaad dito pala sa panukalang ito yung magkaroon yung itong panukalan yung IPC na malawakang investigasyon sa lahat ng mga iniulat na anomalya tulad po ng korupsyon, ghost projects, overpricing at paggamit ng hindi kalidad na materyales sa mga proyekto ng national government, local government units at mga government-owned corporations. At hindi lamang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang susuriin nitong kanyang panukalang magkaroon ng IPC, kundi pati ang mga programa ng iba pang ahensya tulad ng Department of Agriculture, DOH o Department of Health, Department of Education at iba pa. Alam mo, ang problema natin dyan, magkakaroon ng redundancy eh. Kasi kung ang iniisip niya yung kalidad, meron tayong Product Standards Authority which was created by a law, no? So, tingnan nila, parang yun nga sinasabi natin, ang bawat senador merong more than 3 million legislative research fund. Mag-research munang mabuti kasi baka nagsasayang tayo ng pera, no? Para lang makapagpapogi tayo because napapanahon. I'm not saying ganitong ginagawa ni Mr. Soto, no? Pero kasi tinitingnan ko yung objective ng kanyang panukala. Practically, meron ng mga batas na covering itong mga meron tayong batas sa smuggling, meron sa Department of Agriculture, yung pag-iimbak ng mga imported na bigas, ng isda, at kung ano-ano pa, no? Meron tayong customs law na dapat ipatupad. So, what I'm saying is, before revisiting all these things, tingnan muna natin bago tayo magkamada ng panukalang batas, because baka pagtawanan lang tayo, in the end, wala namang mangyayari, hindi rin magsasayang lang ng pera. Yun ang iniiwasan kasi natin ngayon dahil galit na tao sa pagsasayang ng pera, pagwawaldas ng pera, no? And mind you, hindi biro yung pondo ng bawat senador. Buwan-buwan na dapat ay ginagastos sa pagpapanday ng panukalang batas. Akala kasi ng iba, yun lang sweldo maliit lang yung sweldo ng senador. Pero yung kanilang allowance para sa pananaliksik, supposed to be, legislative research is more than 3 million a month. That's practically almost 40 million a year, no? Sana gamitin lang maayos, Jay.
Opo. Ang Senate Blue Ribbon Committee po ay muling magkakaroon daw ng pagdinig on November 14, 2025 according to Senator Ping Lacson kapag siya muling maihalal bilang chairman ng komite this coming November 10. Sir Jay, ano naman po ang masasabi po niyo dito? Overdue. Ang immediate reaction ko dyan, dapat tinuloy-tuloy nila, dapat hindi nila hininto because after all, mas matino-tino sa pandinig at pakilasan ng tao yung nangyayari sa Senado. Unlike dyan sa ICI na tago, hindi alam kung anong nangyayari, kung sila ba'y nagbubulahan lang sa loob, no? Tapos sasabihin lang, magla-livestream and then a few days before the live stream, sasabihin lang, hindi matutuloy kasi may inaayos pa silang mga guidelines. Anong guidelines? No? Meron bang script na dapat sundin? Ano ba? Hindi maintindihan eh. Kaya, that's a welcome development. Whether siya ang magiging chairman or ibang magiging chairman, gumanap lang na maayos ang mga senador sa kanilang tungkulin, lalo na yung mga miyembro ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o Blue Ribbon Committee. Yan ang inaantay ng tao, kaya otherwise talagang punong-puno na. As a matter of fact, siguro malaman din ng ating mga kababayan na mismong yung mga labor centers ay nagpadala na ng liham sa presidente. Ang tanong nila, napakasimple na eh. What now, Mr. President? Parang rinding-rindi na sila sa nangyayari and they want real actions, hindi yung puro kwento lang na meron tayong 22,000 na classrooms, yung pala 22 pieces lang, 22 buildings lang. Di ba? Paano hindi ka matatawa mga kadik? Lahat ho ng mga pangako nila, ano ba nangyayari? Wala ho. Puro kwento, puro gawa-gawa lang nila. Tapos di ba sinasabi pa ni Auntie Claire Castro pag may press con ho siya dyan na yung ilang barangay, nasa 700 na barangay daw po, drug clear na. Wala na daw hong drug free. Di ba? Kaya talaga makikita mo. Ikaw ka-update kung nasaan ka man ngayon. Tumingin ka ho sa paligid mo, sa mga barangay nyo, kung meron po kayo nakikitang gumagamit. Pag meron, sinungaling niya si Claire Castro. Diba? Kahit naman saan ngayon meron. Lalo na ngayon sa panahon ni Marcos Jr. Kalat na ho. Kalat na. Kaya, lahat ng pagsasalita nitong mga nandyan sa gobyerno ni Marcos Jr. sa Malacanang, kasinungalingan. Wala hong katotohanan. Isipin mo na lang, yung pinangako ni Marcos Jr. sa zona niya, yung mga classroom, ano nangyari? 22 na classroom lang yung napagawa niya. Kaya napakalayo nitong si Marcos Jr. kay Pangulong Duterte. No? Sabihin, hindi, ayusin natin yung pabahay, maglalagay tayo ng 6 million. Yun nga 150,000 na pabahay, hindi nga ninyo nagawa sa isang taon Tapos mambobola tayo. Wala nang ganoon. Ayaw na ng mga labor sector, ng mga labor centers, ng mga TUCP, yung mga ganoon, ng ganoon. Opo. Ang isa nga daw sa mga iimbitahan kapag itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee magbabalik on November 14, itong si retired technical sergeant na si Orly Guteza para linawin yung mga detalye ng kanyang sinumpaang salisa. Matatandaan po natin na personal umano siyang, itong si Guteza, personal umano siyang naghatid ng pera kinako at dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang. Kasi itong si Guteza, para sa kaalaman ng ating mga dating security consultant ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yes. Wala namang masama kung imbitahan nila, ano bang gusto nilang linawin. Kasi kung ang lilinawin lang nila, yung tungkol lang sa pirma ng abogado, pwede naman, no? Kaya lang, it might be an exercise in futility unless yung gusto ni Mr. Lacson na kasuhan yung mismong whistleblower, nakakatawa tayo noon. Pero marami nang patunay na yung mga pirma ng abogado nung notarize is the same signature with the Gutesa affidavit and that of the yung kaso sa Supreme Court na intervening o intervention ng isang grupo, no? The same, maraming kahit na doon sa DBM meron siyang ganung din pirma. So ewan ko kung ano pang purpose, hindi kasi malinaw
hindi pa malinaw kung ano ang sadya ni Mr. Lacson doon sa pag-iimbita. Pero kung ang kanilang gustong tukuyin ay malaman ng gusto, yung pagdi-deliver ng pera, ng maleta, ng basura, maganda kasi gusto rin malaman ng tao yun. Opo. Ang sinasabi naman po ng DPWH ay posibleng bago magpasko ang ilang sangkot ng flood control anomaly ay makukulong. Posibleng makulong po. Kayo ba ay naiinip na o kayo kontento sa ginagawa ding investigasyon ng ICI at ng iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay nga po dito sa mga anomalyang flood control projects? Alam mo, hindi ko malaman kasi kung alin ang paniniwalaan ko. Iba yung sinasabi ng ICI, iba rin yung sinasabi ng ombudsman. Kuminsan, nagtataka nga ako sa ombudsman by the way, gusto ko rin magtanong kay Ombudsman Remulla, may karapatan ba o may otoridad ba ang ombudsman na utusan ng NBI at saka Bureau of Fire Protection na magsiyasat? No? Kasi alam ko, iba ang independent yung ombudsman under the executive branch itong kanyang inuutusan. Meron bang ganong kapangyarihan? So, number one question. Pangalawa, doon sa ICI, wala pang malinaw ang nagsasalita, DPWH. Si Secretary Vince Dizon yata ay nagsabi na baka bago magpasko, may makulong, no? Tapos pinakita pa yung litrato sa Quezon City Jail dyan sa may Payatas, no? Na sa totoo lang, mukhang ginaya, no? Kasi alam mo, dyan ako nakulong Kaya alam ko yung kalagayan dyan. Ultimong tubig dyan, nirarasyon pa, no? Tapos nilagyan pa nila ng mga foam kunyari, no? Isa pa ho yung ICI, mga kabdit. Ayon na mismo kay BP Sara, ha? Ito pong Office of the President, kayang-kayang imbestigahan yung mga anomalya, flood control, yung mga nagnanakaw. Hindi na ho kailangan yung ICI kasi nga, makapangyarihan na itong Office of the President. Ayon nga kay BP Sara, mga kabdit. Kaya naman, gawa-gawa na lang ho nila yan. Pinapakita lang ho talaga nilang may ginagawa ho silang trabaho para isa pang popondohan ng mga Pilipino yung ICI. Tapos ano ho mangyari? Wala hong makukulong. Hindi naman mananagot si Tamba. Di ba? Dapat yan yung managot si Marcos Jr. Pero siyempre gawa na nila yan. Yung ICI, pinapakita nilang babanatan yan nila ho, yung mga small time, yung mga fall guy, yung mga maliliit na tao. Yun po yung mga pag-iinitan nila. Pero yung mga utak, yung mga mastermind, safe ho sila. Di ba? Kaya mga dito na ho rin natin tatapusin ang ating reaction video. Mag-comment naman po kayo sa ating comment section. Pag-usapan ho natin itong ang paghihimok nitong si Bronner sa China kung saan nasuplak nga kay Kong Kiko Barsaga. At isa pa, itong kung mananagot na ba talaga si Tamba sa Pasko o hindi. Si Saldico, si Marcos Jr. at yung mga sangkot pa sa flood control. Kaya mga update, maraming salamat po sa inyo.